Treasure hunting weekend mga ka-TH. Meron daw isang kuweba dito na merong mga nagtatagong Hapon noong World War II sa amin ng mga matatanda sa bundok na ito. Kaya ito ngayon ang aming pasukin at titingnan. Baka naman meron tayong makuha na matagpuan ng mga importanteng bagay sa loob nito. Napakasikip ng ito, lagusan, parang tinakpan. Aksidenteng na ito, nabuksan kasi merong nangunguha ng pugad ng pugad ng ibon, yung bird's nest na binibili ng mahal na pugad ng ibon na laway ang kanyang ginagawa as a pugad. Yun ay ayon sa alamat ng mga Chinese ay pampalakas daw yun kapag hinigop mo ang sabaw galing sa pugad na yun ng balinsa sayaw na ibon. Tinatawag yan na swift bird sa English. Okay, narito na kami sa loob mga ka-TH. Ano nga dito, hindi tayo komportable sa loob kasi irregular yung cave na ito. Kung ano-ano ang hindi maganda ang loob nito, hindi spacious, medyo masikip, merong mga dyan sa kisame, parang may mga mahuhulog na bato dyan, may matutulis, mahirap daanan. Pero dito sa unahan ay may nadiskubre ang kasama ko, mga basag na bote, plato at iba pang gagamitan ng mga nagtatago dito noon. Kaya yun ang ating titingnan ngayon. Ito na. Atin ito tingnan ng mabuti kung ano ang mga ito. Merong ang bote. Ito ay lapad siya na bote pero wala siyang traha sa kanyang yung lalagyan ng tansan, walang traha. Kaya kakaibang lapad na bote. Pwedeng World War II battle yan. Kahit lapad yan, hindi yan tanduay. Kasi walang traha ng tansan, ng takip. At sa di kalayuan naman, meron na naman nakikita ang itong nauuna sa amin, mga buti pa rin. Ang puwet nitong nitong mga malapad na buti ay walang trademark ng company. Meron lang siyang dalawang numero at isang letra. Madilim kasi dito kaya hindi siya makikita ng maayos. Meron ding mga basag na plato na porselana. Ito. Meron siyang mga marka na hindi rin nababasa. Parang siya, ang pagkasulat ay English pero medyo na siya, hindi na mababasa sa tagal ng panahon. Sa palagay ko ito ay kapanahonan din ng giyera na mga gamit. Kung hindi man mga sundalong Hapon ang namalagi dito, baka mga kababayan natin na takot din sa mga Hapon. Kaya amin muna tinitingnan ng mabuti ang buong sulok nito. Dinidetect, dala kami ng mga detectors. Kaya namin natagpuan yung mga kinakalawang na mga bagay dyan. Wala na yung mga metal dyan, wala na. Bulok na talaga, lupa na. Kaya yun na lang ang nag-detect, yung mga kalawang. Pero yung natira na mga porselana, botelya, nandyan pa rin. Maganda pa rin ang kondisyon kasi hindi nabubulok ang mga bote. Okay, so habang tayo'y umiikot dito sa sa kuweba, marami pa ring plato na nagkalat. Itong isa, nakapagtataka, meron siyang marka na Philippines. Pero sa palagay ko lumang Philippines na plato talaga ito.
Meron ding mga basag na plato diyan na blue. May dininan silong. Alam naman natin na kapag mga blue ang printa, yan ay mga Japanese plates. Wala ang tingog. Ito naman ay naalala ko yung lola ko dito, Kanang ganitong klaseng mga buti. pinpoint. Meron diyang basag na ano, parang yung Nescafe or Nescafe ba yun o Blend 45, yung kapanahonan pa rin ng lola ko na ginagawang tasa. Kana kompleto pa na ng botelya. Andun, yung nasa lupa, yung basag. Yun ang palagay ko ay kape yan. Ayan. Yan yung Nescafe. Alam yan ng mga ano natin, mga lula. Kasi yan ang mga gamit nila noon. Ang lalagyan ng kape ay ginagawa nilang mga tasa. Yan. So panahon lang yan lula nato ini. Meron pang buti sa unahan. Marami yan. Amoy ng mga Dami-daming buti dyan. sa Pinoy ini. Siguro meron ngang mga sundalo dyan. Kung hindi man Hapon, gerilya na Pilipino. At yung mga buti, of course, kasi malamig ang kuweba paggabi, siguro umiinom sila ng May produkto manan pampatulog na mga alak para mawala yung kaba, makakatulog sila. Kasi kapag giyera, hindi ka talaga makakatulog. Kasi kahit gabi, ginagapang kayo ng mga kalaban nyo. Dito, merong bitay Chris kinaaraban na diha. yung parang bilog doon, mga gamit yun sa ano, Mga nagbitay kana. parang pottery. O yan, yung mga medium bilog na malalaking bato Kain pa may chamber. sa loob na parang hindi bato tingnan, parang simento. Yun ang aming dinidetect pag may ma-detect tayo na precious metals. Okay, kaya sa tulong nating mga detector, alam natin kung merong precious metals or metals ang mga sahig or gilid nitong kuweba. Pati na yung kisame. Yung ganyan, yung tinatawag na full rock, yung naglambitin ng mga bato dyan sa kisame, pwedeng may laman yan. Ang maganda rito na detector mga katiyets, itong GoFind, GoFind 44 or GoFind 60, yun ang mga bago ngayon. Igo sa imo. Itong aking gamit ay ito yung pinakauna, ang Discovery National Geographic Discovery Edition, pinakauna ng Minelab para sa mga detector na makapag-identify kung anong metal ang na-detect mo, kung ginto ba yan, silver or iron lamang. Kaya malalaman natin kung precious metal ang na-detect kapag gamit natin ito. Kaya kapag kayo bibili ng ganito doon na sa ating suki, ang Bourbon Electronica sa Cavite, tawagan nyo lang si Roniel Bourbon 0975-6675-030 at pagsabi akong nagrekomenda sa inyo at humingi kayo ng discount. Kasi pag ako ang nagrekomenda, merong 2 to 3% discount doon ng mga item kapag bibili kayo. Ang maganda sa kuweba na napasok namin na kuwebang ito ay meron siyang mga kagamitan ng mga naninirahan dito. Halo-halo ito, may made in Philippines, made in Japan na gamit. May bili mo ng tubo. Kaya pwedeng meron mga nagtatagong Hapon Basa sa address. sa lugar na ito at baka pwedeng makatsamba tayo dito, Putol na tubo. mga katiyats. So, itong mga signs mismo na nakita natin, ito ay nag-contribute na ng 10% na meron tayong makuha dito. Yung mga makikita natin ng mga basag na buti, basag na mga kagamitan, yan ay 10% na magsasabi na meron talagang Hapon dyan. At 10% chance na makakuha, kaya maganda ito, mga katiyats. Ngayon, meron akong nakita dito sa isang sulok na detect ko, ayan, at metal ang detection na ito. Ang tunog na ito ay metal, hindi ito ginto pero ito ay metal.
Kaya medyo nabuhay ang dugo natin. Meron kasi akong nakita dyan, yan no. Yun ay parang yung tubo na numero 3 na tubo umuusli dyan. Kaya pwedeng ano yan, ventilation. Ayan, dinidetect ko at positive siya. Ay. Detection dire. Naay metal diri. Man basta-basta mo tingog. Katong kamay ko, katong kamay sir. Ang kamay na gidani ko. Ang kamay na ganyan tingog ko. Di man gud mo tingog basta-basta. Kani siya. Kung lupa ra, asa ning tingog ko. Yung sir. Oh, Jesus Ginoo. Nay. Buwana. Doa tubo, Tubo. lupot. At dito mga katiyat, sa portion na ito ay tumaas ang aming blood pressure dahil sa ganyan na detection. Kasi merong ang tubo sa unahan na nakausli at ang malapit sa tubo ay nagdidetect siya. Kani may mo Pero yan ay metal. Di ko na mo detect kung lupa. Itong kani, kasing asa, ano ko, itong pointer, yung maliit na detector ay meron 6 inches ang lalim na ma-detect niyan. Kaya mababaw lang yan kung ano man ang meron dyan. Metal kani. Ay pwede namin yan balikan at buksan yung bato kasi yan na matigas. Bungkagon ta na. Ayan, nagdi-detect talaga siya. Hindi nga nag-iingay, hindi tutunog ang ano na yan, pinpointer kung hindi metal. Pero doon sa ano ko, yung sa National Geographic, metal talaga ang na-detect, hindi ginto. Pero malaking tsansa na ano dyan kasi mayroon ngang parang ventilation tube na umuusli yung bilog sa unahan. Kaya pwedeng air vent yan at pwedeng nandun pa sa ilalim. Kaya malaking trabaho din ito mga katiyats. Pero para malaman yan, yan talaga ay Abot na dito. kailangan hukayin or biyakin ang bato na yan. Okay, so ito. Kasama ko na ang nag-detect Sa kanan metal. para ma-confirm. Detect gani sa kuha. At meron nga talagang metal. So, nasa 20% na tayo mga katiyats. Kasi meron ng metal. Ang susunod nito ay ang pagbukas nitong ano, bato pagbiyak para malaman kung ano yung nasa tubo, ano yung nasa dulo ng tubo na nakausli. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, sana ay Tugmok siguro ito nga metal nga kaya ba. isasama pa ako nitong mga katiyats ko dito sa bundok ngayon sa pagbalik sa kuweba na yan. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong mga katiyats. Sa pin Good luck and God bless you all. Alam.